Good morning! For today's episode, gumising kami ng maaga para magpagawa ng loft bed. Ito yung itsura ng area before ma-install yung loft bed. Finally, after long years of staying dito sa apartment, nag-decide na kami magpa-install ng loft bed para ma-maximize namin ang area dito sa apartment. Pero bago ang lahat, need mo na uminom ng tubig ni Iyo. Mas gusto niya uminom ng tubig dito sa CR kaysa sa inuman niya. Ito naman si Chichi, parang naiinggit yata. Tapos pabalahin mo no papawag pa ng baby Actually, matagal ko na gusto magpalagay ng loft bed. Kaya lang sa sobrang busy, wala rin kaming oras magpakabit. Nag-search lang ako sa internet ng mga peg naming styles ng loft bed. Tapos, nag-join ako sa mga Facebook groups ng loft bed maker. Doon na kami naghanap ng mga contractors na pasok sa budget namin at syempre, dapat may positive reviews. Super excited kaming mag-asawa sa project na to. Yung nakuha naming contractor sa FB, mabilis lang kausap. Wala pang 1 week at nakabook na kami kaagad. Chichi! Ay, talaga naman! Bobby! Chichi! Bago pa sila dumating, inayos muna namin yung mga gamit para wala ng hassle. Kaya rin pala mura yung nakuha naming loft bed kumpara sa mga nakikita sa malls kasi on the spot nila gagawin. Mabuti na lang din at merong malapit na hardware dito sa apartment. Gumawa na nga pala ako ng breakfast para sa aming lahat. Hotdog sandwich lang yan na may cheese, mayonnaise, ketchup, mustard, Quick update, dumating na nga pala sila kuya, time check 9 a.m. Pero umalis din sila agad para bumili ng mga materyales. Dito na muna mga bibi at may gagawin doon. Yan na muna mga bibi na yan. While waiting, kain muna ako. Milo lang iniinom ko sa umaga kasi acidic ako. Malaking tulong na rin itong microwave namin para sa mabilisang init na mga pagkain. Itong gamit namin ay LG na nabili namin sa mall. Less than 5K lang siya, 1 year ago yun that time. Hindi naman siya malakas sa kuryente dahil minsan lang siya gamitin. Super useful nitong gamitin kapag nagmamadali ka, in less than a minute, may mainit ka ng inumin sa umaga. Time check, 9:20. Wala pang 30 minutes at nakabalik na sila, dala yung mga materyales. Chichi! Mama naman si Cham. Gusto nang lumabas. Una muna nilang ginawa ay i-verify yung size ng bed na gusto mo. Ang kagandahan nga pala kapag customized pinagawa mo, ay pwede kang mag-request kung anong style at anong sukat ang gusto mo. If may changes sa gusto mo, pwede naman nila i-accommodate since may pasobra naman yung materyales na binili nila. Pwede ka ding mamili sa mga designs na nagawa na nila at i-modify based sa trip mo. Kahit nga pala irregular yung shape ng wall nyo, kayang-kaya nila ito gawa ng paraan. Kaya kung namomroblema ka na hindi pantay yung wall nyo, ox lang yan. Sila na ang bahala mag-adjust. Ito yung materyales na binili nila, halos 5K din. Yung pinagawa naming size ng bed ay para sa full double na 54 by 75 inches na sukat. So ayan, buo na nila yung base. Na-amaze ako kasi first time ko lang makita na ganito pala binubuo ang mga bed frame. Hindi pala biro bumuo ng ganito, kaya pala mahal din singilan sa mga ganitong trabaho dahil kailangan dito ng mahabang pasensya, tiyaga at sangkatutak na sakit ng katawan gawa ng maghapon na katingala. Partida wala pa silang suot na proteksyon yan. Dahil lunchtime na, umorder na lang ako ng food namin sa Foodpanda. Umorder kami ng tinapa bangusilog sa may Victoria Bites through Foodpanda. Malapit lang din kasi ito sa amin. And walang halong biro na masarap ang mga pagkain dito. Yung ganitong meal ay nasa 200 pesos at marami pa silang food choices. Ano masasabi mo? Wala, yes. Nag-comment ka ba? Wala. May gusto kang suggestion? Okay ka na sa ganyan? Excited ka na bang lumabas? Excited na si Chichi? Nasaan si Picho? Ba't nawala si Iyo? Ay, nandun si Iyo.
Parang tunog lang ng ngipin na pinapastahan, no? Nakakangilo. Excited na talaga kami makita yung final look ng bago naming higaan. You know, may patesting pa kung talagang matibay. Para sa base ng higaan, nilagyan nila ito ng plywood for added na tibay at iwas lundo ng mattress. Time check, 4 p.m. at malapit na sila matapos. Nagmula lang ito sa puro imagination at ngayong nakulaya na, masaya pala sa pakiramdam. Kaya importante din na magtabi ng pera para merong madudukot sa mga panahong kailangan. Hindi na kami nakapagpa-picture kay na kuya dahil busy na rin sa pagliligpit dito sa bahay. Pero maraming salamat sa inyo. Shout out kay Kuya John Kenny. Mabuhay kayo. Ang aftermath ng Project Loft Bed ay ang paglilinis. Kahit pagod na rin kami, wala kaming choice kundi magwalis, magpunas ng sahig, at magpalit ng bedsheet. Dami din kasing natirang mga alikabok gawa ng mga pagwe-welding. Kaya ito, tsaga-tsaga lang. What's up, madlang people? What's up, madlang people? Ano? What's up, madlang people? What's new? What's new? Let me check it out. Let me check. Aba! Pichu, wag dyan! Pichu! Oh, let me check. Let me discover. Hindi ka marunong umakyat ng hagdan? Hindi marunong umakyat ng hagdan si iyo. So, stepping stone ang washing machine. At hindi marunong umakyat ng hagdan ng mga champi. Akyat na dali, oh. O kaya dyan, oh. Nako, ayan na. Nahihiya pa si champi. Nahihiya pa si champi, bubuelo yan, maya-maya. Ano kaya yung nasa ibabaw ko? Parang gusto kong akyatin, kaya lang nahihiya ko. Mo na maakyatan yung dati mong inaakyat ha. Hoy, champi, wag mo ipagkasya yung sarili mo dyan. Kasya ka pa ba dyan? Baka hindi ka na makalis dyan. Baka hindi ka na makalis dyan, Chi. Ganyan, ito yung favorite spot ko. Bakit ganito na? Sundutin comfort nito. Champi, hindi ka na kasya dyan. Chichi, hindi ka na kasya dyan. Nilulusot ka talaga yung ulo niya, be. Champi, what's up? What's wrong? Uubusin mo munang islipin ang pintura. Antok na nga kami dyan. Alas 10 na rin ng gabi. For the meantime na hindi pa kami nakakabili ng mattress, dito pa rin kami hihiga sa dati naming kama. Ang rason kung bakit papalitan namin tong gamit namin ngayon, kasi need na namin mag-upgrade dahil sumasakit na likod namin dito. Aba, si Princess! Nabendisyonan na agad. Bawa naman si Champi, hindi kasya yung tiyan. Excited siya umakyat dyan, pero hindi na niya alam kung paano bababa. Naaawa na ako, pero kailangan niya rin matuto, kaya hinahayaan ko lang siya. Nakailang beses din siya sumubok bumaba. Yubi, hindi na makababa si Iyo. Hindi na marunong bumaba si Iyo. Baba na tayo! Chicken mami! Single digit ang napakabilis at nag-check ka hanggang 4 years old. Hindi ka matatapos ang araw na for 3 mag-green na wala ka may nakaka... The next day. Kinabukasan, ayun, okay naman sila. Nahihiya pa sila pumunta sa taas para mag-explore. Pero malay namin kung umakyat sila habang tulog kami. Update, nakababa na rin po siya. Hindi ko alam kung paano, pero at least na-discover niya mag-isa. Dito ko natatapusin ang vlog. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Gusto ko lang i-share sa inyo ang mga simpleng milestone sa life namin. Sana meron din kayo na-discover. See you next vlog. Bye!